ligtas sa lahat ng panahon. Siyang tayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Awit kayo sa Panginoon, kung saan daigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid. Na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ako'y sa Diyos sa kaitaasan, at sa buhay kapayapaan, sa mga tao kinalulugdan niya. Inubuhi ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aming kapurihan. Panginoong Diyos sa rin ng langit, Diyos mang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo, ipagkalubong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay, kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo sa tulong ng kanyang halimbawa, ay maging mga saksi nawa sa iyong katotohanang maasahan sa daigdig na ito, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiupo mo na, anda. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo,
Ipinanganak sa Tarso ng Sicilia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at pinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki at babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapinunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. At pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasab ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig," tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila naririnig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon di na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinihirang ka ng Diyos, ng ating mga ninuno, upang mabatid mo ang kanyang kalooban. Makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot ka't dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihan ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamunga ang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Hindi sila maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagsiupo muna. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Sabihin nyo nga po, "Thank God I am blessed." Mas malakas. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, "Thank God you are blessed." Mas malakas. Sabihin natin ng sabay-sabay, "Thank God we are blessed." Mas malakas. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. We are blessed. Amen? Dahil mahal tayo ng poong Nazareno. Amen? Palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Tignan nga po ninyo ang inyong katabi. Tignan ninyo ang inyong katabi. Tanungin mo, nagbagong buhay ka na ba? Hindi ba tayo mga Pilipino, halimbawa, no, meron tayong kasamahan, tatamad-tamad, tapos ay isang araw, aba ay naglinis ng bahay. Anong sinasabi natin? Aba, himala. Yung isa nating kasama na hindi mo mautos-utusan, isang araw nang inutusan mo sumunod sa iyo, anong sasabihin mo? Aba, himala. Yung dati mong kasama, saksakan ng taba. Aba, nung isang araw, pumayat. Ano sasabihin natin? Aba, himala. No? Kagabi, ako'y nagninilay para sa ating mabuting balita at kapistahan ngayong araw ito. Ay napanood ko ang isang pelikula nung dekada 70. Ang pamagat ay Himala. No? Na ang bida ay si Nora Honor. No? Na sa bandang huli, ang pangalan ng kanyang karakter ay si Elsa. Sa bandang huli ng pelikula, anong sabi ni Elsa? Walang himala. Ang himala ay nasa puso ng bawat tao, nasa ating lahat. Yung ikalawang pananalita, doon ako nagnilay. Ang himala ay nasa puso ng bawat tao. At ito yung napagnilay-nilayan ko. Bakit? Sapagkat kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Naghimala ang Diyos sa kanya. Hindi lamang nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya, sa kanyang daan papuntang Damasco, kundi nakita natin at narinig natin kung paanong ang puso ni San Pablo sa pagiging mang-uusig, sa pagiging mangangaral ng salita ni Jesus. Amen? Ipinakikita lang dito na sino man ako, sino man tayo sa lipunan, kapag hinipo tayo ni Jesus Nazareno, kapag hinipo ng pong Jesus Nazareno ang ating mga puso, tayo ay magbabago
tayo ay makakatanggap ng himala. Amen? Amen? Sinong gusto ng himala? Taas ang kamay. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ha? Kung gusto natin ng himala, pues katulad ni San Pablo, magkaroon tayong pagbabago ng puso. No? Kung gusto natin na matulad kay San Pablo na dati manguusig, na ngayon naging tagapangaral ng salita ng Diyos, huwag nating titigasan ang ating mga puso. Bakit? Sapagkat kapag ang ating mga puso ay binuksan natin sa Panginoong Hesus, gagamitin niya tayo sa kanyang magandang plano. Amen? Narinig natin sa unang pagbasa. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Nagbigay siya ng pangako kay San Pablo, pipiliin kita, gagamitin kita para maipangaral ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansa. Amen? Bay, totoo nga naman, sapagkat ito si San Pablo, nung siya'y magbagong buhay, ay talaga naman, siya'y naglakbay upang ipangaral ang mabuting balita ni Jesus. Siya ay sinugo, katulad ng nating mabuting balita. Ito'y nasa pinakahuling aklat ni San Marcos, na kung saan tinatagubilinan niya ang kanyang mga alagad. Bago siya umakyat sa langit, humayo kayo at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Tayo din ay binibigyan ng misyon ngayong araw na ito, na ipangaral ang mabuting balita. Subalit magkakaroon lamang ng pangangaral ng mabuting balita kung ang puso ko at ang puso po natin ay magkakaroon ng pagbabago katulad ni Apostol San Pablo. Amen? Tandaan natin, halos lahat tayo dito ay katulad ni San Pablo. Taga-usig tayo. Tayo ay mga tao na matitigas ang puso. Subalit, ako ay naniniwala na kapag ang mga puso ko at puso natin ay hinipo ni Jesus Nazareno, ang imposible ay magiging posible. Amen? Amen? Kaya tayo ay narito sa dambanang ito. Narito tayo sa Basilica Minor. Pero hindi lang ito pambansang dambana. Hindi lang ito Basilica Minor. Ito ay tahanan natin. Na kung saan tayo ay pumupunta kay Jesus Nazareno. Hindi lamang daladala ang dasal ng ating mga puso. Hindi lamang daladala ang mga hilingkot hiling natin. Kundi tayo pumupunta kay Jesus Nazareno upang lang sa ganon, ang puso ko at ang puso niya ay maging magkatulad. Amen? At kapag ang nangyari na ang puso ko ay matulad sa puso ni Jesus Nazareno, may himalang mangyayari. Amen? At kapag nagkaroon ng himala, magkakaroon ng pagbabago sa aking buhay. At pag nagkaroon ng pagbabago sa aking buhay, katulad ni San Pablo, magiging mangangaral din tayo ng mabuting balita, hindi lamang sa pananalita, kundi sa buong buhay natin. Amen? Ay kaya nga sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong magiti, hari nawa, sa tulong ng panalangin ni Apostol San Pablo, tayo ay humihiling kay Jesus Nazareno na nawa ang puso ko at puso natin ay kanyang hipuin. Na tayo humihiling sa poong Jesus Nazareno na ako at tayo ay tulungan upang magbagong buhay. Tayo ay humihiling din kay Jesus Nazareno na gamitin ako at gamitin tayo bilang kanyang mga alagad sa pagpapangaral ng kanyang salita na nagbibigay buhay, nagbibigay kagalingan, nagbibigay ng pag-asa sa lahat. Amen? Amen? Amen?
pagpalain kayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo maging sa mahihirap na pagkakataon at mapanganib na lugar. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at makatagpo nawa nila ang Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ama ng aming manunubos, habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Mahihan sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan iniaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin sa pagdirimang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas rin. sa Diyos ang inyong puso at iwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas sa loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pagsasawa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Mayon na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya naman magpaalab sa lingas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para sa kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong mga ulo, taas ang mga kamay habang iginagawad ng pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga mahinatdasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, inaway lalo kaming maging mga paglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Taas sa mga kamay habang inaawit ang awit sa Nazareno. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Iniginto ka namin. Ano ang aming buhay at sa Cristo Padre Jesus Nazareno, tas mo kami sa kasalanan. Ang puso na matayan ay sa isang